Mga ka-PL, nang dahil sa naging pahayag ni VP Sara na di umano ay tatakbo siya sa susunod na halalan na para sa atin, etong 2025 lang na halalan kasi ito ang pinakamalapit at masyado namang malayo yung 2028. May nabuo po na mga espekulasyon na maaari hong mangyari. Na kapag ka nangyari ho ito, mga ka-PL, maraming magagalit, maraming iiyak. Ha? Napakaganda ho nitong basahin ko para sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated po sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, pa-like na rin sa video. Maraming iiyak. Ha? Pag ito ang nangyari. Kaya ba, planong tumakbo ni VP Inday Sara sa susunod na halalan dahil baka ito ang plano nila? No. Basahin ko ha. Mamaya sasabihin ko po kung kanino ito galing. Political Science 101. Ayan. Maaaring tumakbo si VP Inday sa susunod na halalan sa kahit anong posisyon. Kahit hindi pa siya nag-resign, mga ka-PL, ha? So, sa ngayon, hindi niya na kailangan mag-resign pala. Pwede siyang tumakbo sa kahit anong posisyon maliban lang po sa pagka-presidente kasi 2025 yan, midterm election yan, hindi ho yan presidential. From senador, pababa, pwede niyang takbuhan yan nang hindi nag-resign. Okay? Eto pa. Kapag natalo siya, kapag natalo siya, she can stay as VP. Walang problema. May position pa rin. VP pa rin siya. Utak ang ginamit. Gayon pa man, kung manalo siya, eto na. Maaari niyang piliin na kunin ang bagong posisyon sa pamamagitan ng pagbitiw bilang VP. Doon pa lang sa mga panahon na yon, siya magre-resign sa pagka-pangalawang Pangulo. Nakuha niyo ho? At tanggapin niya itong bagong posisyon na napanalunan niya. No, kung ano man ang maaari niyang takbuhan. Kung congressman, magiging congresswoman siya. Ayan. Kung mayor, vice mayor, bla bla bla, etc. Kung ano man mga posisyon ang gusto niya. Halimbawa, eto na. Tumakbo siyang congressman o congresswoman either sa 1st District of Davao City or she can run under a party list ISDA o Inday Sara Duterte Alliance. Natandaan ho ninyo, meron siyang pahayag, hiningi niya na ang suporta ng mga kababayan niya sa Davao. Kung hindi ako nagkakamali, sa 1st District yon. Sa Baluarte o mga constituents ni Pulong Duterte. Kasi nga nabanggit niya, di ba, na baka hindi tumakbo si Pulong at si Baste. Ayan, tuloy ko. Kung makakuha sila ng 5 hanggang 10 milyong boto, ganyang kalaki po, pinakamalaki yan. Kung ikaw isang party list representative sa tatakbo ka bilang congresswoman, gamit mo ang party list. Kapag ka nakakuha ka ng 5 hanggang 10 milyong boto,
ang party list ay maaaring magkaroon ng 5 upuan sa Kamara. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang may pinakamaraming upuan sa Kamara. Pag ganun kalaki ang nakuha nilang boto. Okay? Ito pa. Maaari siyang tumakbo at posibleng manalo sa speakership. Patay. Si Tambaloslos. Tapos, ang karera mo, Tambaloslos. Magkakamot ka ngayon sa yagballs mo. Ito pa. Kunwari, si PRRD naman ay tumakbo bilang senador at malaki ang chance na manalo dahil nga, di ba, alam naman ho natin, mga ka-PL, na halos lahat ng mga survey na ginawa nito mga survey firm, nangunguna itong matandang Duterte. Minsan lang na hindi na isama ang pangalan niya sa listahan na lumabas sa isang survey dahil nga yaon commission. Kumbaga meron pong nag-atas na itong mga pangalan lang na ito ang gawa ninyo ng survey. Hindi kasama si Duterte kasi mababago. Diba? Yun lang. The rest, laging nangunguna si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya malaki ang chance na manalo siya pag tumakbo siyang senador. Okay. Maaari niyang hanapin ang pagkapangulo sa Senado at malamang na manalo ito. Senador na siya, nanalo. At tatakbo siya sa pagka Senate President, mga ka-PL. Siyempre magbobotohan yan. Di ba? Sa talino, sa galing, sa diskarte, sa eksperyensya, at marami pang iba, di hamak, na malaki po ang lamang ni Tatay Digong kaysa kay Zubiri. Tapang meron din. Di ba? Kung magdesisyon si Inday na mag-resign bilang BP, maaaring ganun talaga ang gagawin niya kasi halimbawa, nanalo siya sa pagka-congresswoman, malamang ang Senate President ang magiging Vice President. Kasi nga, nag-resign siya Tumakbo si Inday nang hindi pa naman nagre-resign. So, wala pang nakahalili o pumalit sa kanya bilang Vice Presidente. So, nanalo si Inday at si Digong parehas, kukunin ni Inday itong pagka-congresswoman gamit itong party list na isda at nanalo si Tatay Digong, tapos naging Senate President pa, siya ang ipapalit kay Inday. Aray! Ang sakit! Ito pa. Kaya mabubuo ang isang nagkakaisang administrasyon. BBM bilang presidente, Digong bilang BP. Hindi malayong magkaroon ng Bongo o di kaya Bato bilang Senate President. At ito ang pinakamasaya na espekulasyon ko din. Hindi ko lang naipaliwanag ng ganito kahaba. Pero alam ko ito ang magiging kahinatnan At Inday bilang speaker. Ayan. O di ba masaya? Maraming masasaktan dyan. Maraming iiyak pag nangyari yan. Mga ka-PL. Pero, espekulasyon lamang po ito.
okay, ng mga, sabihin natin, mga political analyst. No, spekulasyon lang. Pero, malaki ang posibilidad na maaari ho itong mangyari. Lalo na, mga Duterte parehas na mahal pa rin hanggang ngayon ng taong bayan. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin sila ng taong bayan para mamuno sa bansa. Dahil nga sa pagmamahal na tunay, galing, tapang, na nasimulan ng ama ni BP Sara. Kumbaga, bago bumaba si Tatay Digong sa pagka-presidente, nag-iwan siya ng napakataas na level, na antas ng standard bilang isang pangulo na hindi pa ngayon nararating nitong kasalukuyang pangulo. Hindi pa. Ayan. So, mag-aantabay tayo. Pag yan ay nangyari, tumakbo si Tatay Digong sa pagka-senador, si Inday sa pagka-congresswoman, gamit ang isda, wala na. Ito na yung mangyari. Pasensyahan na lang tayo. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.